Yes, you will be there. I'd like to know the truth. Huwag mong nilalang ang panday. Kung walang panday, wala tayong mga bahay. Maraming pagsubok na dumating sa akin sa pagbablog bago ko na-monetize. Maraming pinanganak ako, talaga may kapansanan ako. Hindi ko sakit akalain na ako ay makakatayo dahil bata pa lang ako, kilo talaga yung paa ko. So, ikaw ay nagtatawas or naghihilot? Hanggang sa marami ako na-encounter, mayroong sinasapian, ako'y naayaw na sa panggagamot. Minsan parang ako'y nakakaramdam din ng kakaiba na parang nangihina rin ako. So, sa tingin mo, ano yung pinakagrabe para sa'yo na nangyari sa mga ginamot? Ay, yung sinapian, may sinasapian na ginagamot ko, na kinauna ko ng alas 12 ng gabi, hindi na ako pinababa dito sa hagdan. Parang ginarutin ako sa paa. Halos parang masira na rin ulo ko sa palipat-lipat sila ng sapi sa tao. May isang matanda akong nakita sa bundok na may tungkod siya, mahabang buhok, mahabang balbas, sira-sira ang kanyang damit. Tuloy na kami na lola. Oo. What's up guys? Welcome back to Kakonsis channel. Nagbabalik ang Kapakpak Talks and our guest for today, Kapanday TV Official! Magandang gabi po sa ating lahat at sa ating pong napakagandang na-interviewer na talagang kalamin si Corina Sanchez at natin si Konsihal Lando. Yes, ayan. baby. Magandang gabi. So sa mga hindi nakakilala guys, si Kapanday TV Official. Kuya Kapanday, pwede ka ba magpakilala? Ako nga pala si Juanito Mendoza, ang aking tunay na pangalan. Ako po ay may YouTube channel din na Kapanday TV Official. At ako'y nagulat nga at dumating nga itong dalawang ito. Ay nag-comment ako doon sa kanilang vlog. Ako, pwede ma-interview ako. Interview nga pala ako ngayong gabi. On the spot, inattack namin siya dahil guys, mapapanood niya sa huling part ng vlog kung bakit natin siya in-interview. So, ayan guys, si Kakonsi at saka si Kuya Kapanday is magkamag-anak. Magkaano-ano ba kayong dalawa? First cousin kami. Yung tatay niya at saka nanay ko magkapatid. Bali si Kapanday ay kapatid din ni Rose Maranan. Yan. Yes. So, Kuya Juanito, bakit ba Kapanday ang pinangalan mo sa iyong YouTube channel? Kaya Kapanday ang aking pinangalan dahil ako isang panday lamang si Kapanday. Kaya ginawa kong aking YouTube channel ay Kapanday. So, wag mong nilalang ang isang panday. Kung walang panday, wala tayong mga bahay. Di ba? Wala yung mga nagagandahang mga building, kundi dahil sa mga panday. So, tama ba? Ang panday is parang construction, gano'n? Ganun nga. Construction niya ang isang panday. So, pwede ko bang matanong, kung kailan ka nagsimula mag-vlog? Or anong inspirasyon mo? Bakit ka nag-vlog? Ang inspirasyon ko sa pagbablog ko noon at ako'y natuwa at ako'y bago ko mag-umpisa mag-vlog, inisip ko paano ba ang mag-vlog, paano ba ang ma-monetize. Maraming pagsubok na dumating sa akin sa pagbablog bago ko na-monetize. Maraming gusto ko na sumuko, pero maraming nagsasabi gaya ni Kuya Lando, ni Ate Rose na huwag ako sumuko, ituloy ko raw. Pero dahil sa kagustuhan kong ako'y ma-monetize at ako'y gusto ko rin sumahod para makatulong din naman ako sa aking kapwa. Tulad nga nyo na sa pamamagitan mo, pamamagitan ni Konse, na ako'y na-monetize, na ako'y December 31 yata yun, sa Bukana. Bagong taon. Bago doon kay Idol Japper. Kumanta ako doon, siguro 3 beses ba yung kinanta kong yun. Sa live ni Jeff. Sa live ni Jeff, yan. Shoutout muna kay Jeff, kay Idol Japper at Team Amidita. Ako'y natuwa nung gabing yun, talagang salamat naman ako na-monetize ng gabing yun nang dahil sa inyong dalawa, kaya ako'y pasalamat din sa inyong dalawa. Kaya ako'y tinuloy ko yung vlog ko ngayon. At sana kung maituloy ko din yung vlog ko, kung ako'y papalarin pa rin, gusto ko talaga yung ako'y makatulong sa kapwa. Dahil yung unang sahod ko ay talagang itinulong ko doon sa mga may sakit dito. Saka may mga kapansanan, itinulong ko talaga. Ayun ay mahigit 5,000 na sinahod ko yun. Ibinigay ko lang dahil sa tuwa ko dahil ako'y sumahod. Ayun. So, yun, alam niyo guys. Alam namin yung sinahod niya kasi yung sahod niya kay Kapakpak napunta. Saan doon napasok ang sahod. Oo.
So, ayun guys, nung December 31 is, natuwa doon si Kuya Jeff kasi pinakanta siya doon sa video okay. Video okay nga ba? Video ko. Video okay. So, pwede ba natin mahinga ng sample? Si Kuya Manito, kahit saglit lang para marinig ng mga viewers kung maganda ba talaga ang iyong boses. Yung kananta ko dahil yung Air Supply, yung Sample "Till niya. change you will be there, I'd like you now the truth." Yun, yung aking kinanta doon. Na marami naman nang sabi niya ni Idol Jeff, "Ay, dumaming viewers. Tuloy mo. Yan, kaya natuwa din si Idol Japper sa ating gabing iyon. Tuwa sa boses ni Kuya Manito. So, matanong ko lang, sumasahod ka pa ba ngayon sa pag-vlog? Hindi na ako nasa home. Pero ilang beses ka sumahod sa YouTube? Parang 2 beses lang yata. 2 beses Tapos lang. hindi ka na din masyado nakapag-vlog ngayon Dahil bumagsak ang aking viewers, parang nawalan ako ng pag-asa. Kaya, pero nag-upload lang ako mga short video lang. So, ano yung source of income mo ngayon? Sa pagpapanday lang. Tapos nagbablog ako sa Facebook. Ano lang aking ginagawa. Pero hindi ka pa sumasahod sa Facebook. Sumahod na din. Isang beses pala ako sumahod sa Facebook. So, ayun guys, ang main reason natin bakit natin siya in-interview kasi yung pinsan ko, yung pamangkin ko, si Kakonsi is, yung pamangkin ko is nagpatawas, si Kakonsi naman is nagpahilot. So, ikaw ay nagtatawas or naghihilot. So, saan mo natutunan to at kailan ka nagsimula gawin ko to? Malalim ang magiging kasaysayan. Kung ito'y mapapanood nyo, tatapusin nyo talagang ang vlog ni Kapakpak at ni Kunse. Kung matatapos yung mga sasalaysay ko hanggang sa kahuli-hulihan. Manood kayo at talagang ito'y, yung pala kinikilabutan ako talaga sa kukwento ko. Ako'y bata pa lang noon ako, Kapakpak. Pinanganak ako talaga, may kapansanan ako. May kapansanan talaga ako. Nahiyak ako dahil pag naalala ko talaga yung video ko na pinanganak ako na may kapansanan. Pinanganak ako na ganyan doon pa ako, Pilipit, at nga may kapansanan. Aking mga galamay wala. Shoutout ako kay naluluhalaan at naalala ko lang talaga yun eh. Hindi ko sakit ko akalain na ako ay makakatayo dahil bata pa lang ako, hilo talaga yung pa ako. Ginawa ng para ng aking ama na hilutin habang nalakin, parang sumunod din yung buto niya. Tapos hanggang sa nag-aral ako, parang ibang pakiramdam ng katawan ko ng bata pa ako, nalaki pa. Ngayon, mga 9 na taon, nasa bundok ako. Yan, ako'y naiyak lang sa aking sinabi. Pag naalala ko talaga, ako'y naiiyak eh. May isang matanda akong nakita sa bundok na may tungkod siya, mahabang buhok, mahabang balbas, sira-sira ang kanyang damit. Yun. Tapos natakot ako. Pag sa takot ngayon, nanakbo ko. Tapos yung pagkadating ko sa bahay, kinahaponan, nagkasakit na ako. Yun. Habang ako nagkasakit ng gayon, nagpaulit-ulit yung sakit ko. May marami nagsasabi na isang matanda doon, ermitanyo, may nagsasabi doon si San Juan Bautista yun. Tapos gumaling ako, hindi ko sa katakaling ako mabubuhay pa nga noong panahon yun eh. Dahil ako'y may sakit, kagagaling-galing ko lang eh. Nangunguha ako ng mais, hindi may tungkod ako dahil mahina pa ang katawan ko. Tapos yun ako'y gumaling na, naulit naman noong 16 yata ako, umulit yung sakit kong yun. Tapos minakita pa rin ako sa bundok na yung taong pulang-pula na nagpakita sa akin. Natakot din ako. Yun, nagkasakit uli ako. Talagang tinalong ko yung kung nataas ang bato, mga tinik, tinalong ko para ako'y makauwi lamang. Yun, nagkasakit uli ako. Tapos itong mga edad 18 na ako, pag ako'y maggagala dito sa San Diego, parang lagi ang minasunod sa akin. Parang pag-ilinis mo yung parang puting tao siya. Pag-ilinis mo yun, wala naman. Ngayon, parang dumating sa buhay ko na
kung sino kaya ako yung papakita sa akin. Ngayon, napagnilay-nilay ko para yung imahe po ng Divine Mercy, yung mabatalang awa ng Panginoon sa Kristo. Tapos may nagbigay sa akin ng pagbubuhos tubig, yung nagbibinyag ako, hanggang sa pinagkaluban ako ng mga salita ng panggagamot, pagtatawas, hanggang sa natuto ko, hanggang sa lumawak yung kalamang ko. Ngayon, napadpad naman ako dito sa San Diego. Nung ako'y malaman ng gagamot, ako'y dinudumog na dito ng mga tao. Inaabot ako ng hanggang alas 10 ng gabi sa panggagamot, pila na diyan ng mga magpapagamot, kahit pagkagaling kong Pandayan, diretso na o dito sa bahay, madadatnan ko na lang, marami magpapagamot. Ngayon, di ko nalaman sarili ko, sa panggagamot ko pala, nalaman ko sa sarili ko na parang napapabayaan ko na yung sarili ko, na mamayat na ako, gano'n. Hanggang sa marami ako na-encounter, may sinasapian, may kung ano-ano, basta marami ako na-encounter. Kaya siguro, ito ukol siguro kapakpak ng Panginoon Diyos na ako'y manggamot, ganyan, ayun, siguro binigay ng Diyos sa akin. Pero sa ngayon, kapakpak, Kuya Kunse, nagkaroon din naman ako ng mission dito sa ating barangay San Diego. Naging ako, BLC ako ng simbahan sa San Diego, presidente. Ako'y halos nasa mahigit 10 taon na dito sa pagsiservyo ko sa simbahan. Ano yung BLC? BLC, Barangay Judicial Council. Ayun, Barangay Judicial Council. Samahan po yun ng mga ng mga nag-ano sa simbahan, yung mga nangangasiwa, yung kapilyan nila dito. Ayun. Tapos sa aking panunungkulan sa simbahan, maraming kayong matututunan mga kapanday sa akin sasabihin. Dahil sa panunungkulan ko sa simbahan, dati akong panay, loko din dati eh. So, matanong ko lang, dun sa sinabi mo yung mga nagpakita sa'yo, ano sa tingin mo, kumpara sa'yo, anong ibig sabihin mo? Para sa akin, parang gusto nila akong gamitin talaga eh. Baka misyon. Alam ko talaga, misyon ibibigay nila sa akin. Parang gustong gawing kasangkapan para makatulong ka pa. Ganun ang pagpapakita nila sa akin. Tapos sino yung nagturo sa'yo? Ang nagturo sa akin noon sa unang panggagamot, pagbubuhos tubig, ay ang Mama Europing, kilala mo Mama Europing Dubugan, ay sa Tanag eh. Yun ang unang nagturo sa akin sa panggagamot. Tapos so, ayan na nga, as we speak, may mga nakapila na magpapagamot. Kaya okay lang ba na ano na lang natin to, anong tawag doon? Paiksiin na lang. Hindi na to be continue, paiksiin na lang. So, anong masasabi mo? Kasi hindi naman lahat ng tao naniniwala sa ganyan. Oo. So, anong masasabi mo sa ganyan? Sa mga hindi naniniwala? Sa mga taong hindi naniniwala at hindi nakaka-experience, talagang hindi kayo maniniwala. Pero sa tulad kong ako'y naka-experience, kung ano-ano yung nararamdaman ko, ano-ano nakikita ko, ay para sa akin ako'y naniniwala. Ganun. Tulad nga ng mga misyon na binibigay sa akin dito, sabi nga nilang Arkanghel San Rafael, Pong Nazareno, Mahal na Ina, San Juan, nagmimisahe sa amin yun nun na tayo daw ay dapat ay laging magdasal. Ang tungkulin ko dito ay parang pangalagaan ang ating inasugbol yan, ipagdasal ko raw, ipagdasal namin para sa kaligtasan na lumayo dito yung sakuna na nangyayaring sa mundo. So, doon sa panggagamot mo, sa tingin mo, ginagamit ka ng Panginoon para pagalingin sila. Hindi yung ikaw talaga yung nagpapagaling. Ginagamit ka lang ng Panginoon. Ay, para sa akin, siguro ginagamit talaga nila ako. Dahil pag ako'y naayaw na sa panggagamot, minsan parang ako'y nakakaramdam din ng kakaiba na parang nangihina rin ako, gano'n. Parang gusto rin ituloy eh. Gano'n. Ay, sabi ko, Panginoon, kung talagang gusto nyo ituloy ko ito, edi bigyan nyo ko ng kalakasan. Pero sa ngayon talaga ako dapat nagpapahinga muna sa panggagamot. At tulad niya, dumating nga kanina dito at saka kayo, pahinga talaga ako sa panggagamot. Sorry po Hindi okay lang, nandito na eh. So totoo ba yun? Kasi meron ako dating kakilala na yung iba nga umaayaw na sa panggagamot kasi may time daw na sa kanila bumabalik. Tama yun, nabalik talaga. Naranasan mo din? Naranasan ko na talaga nabalik yun.
Dahil ngayon ako nawala na ako ng malay, gano'n. Nawalan ako ng malay, nahihilo na ako. Nabalik talaga sa tubuhay lang. So sa lahat ng mga ginamot mo, sa tingin mo, ano yung pinakagrabe para sa'yo na nangyari sa mga ginamot mo? Ayun, sinapian, may sinasapian na ginagamot ko, na kinaon ako ng alas 12 ng gabi, hindi na ako pinababa dito sa hagdan. Parang ginarutin ako sa paa. Hindi na talaga ako pinalis. Parang pinigilan ka. Pinigilan na talaga ako. Dahil ang ginagamot ko yun ay babae. Kung sino-sinong nasapi. Tapos umaba pang yung dila niya. Tapos yung mga pamangkin ko, yung anak kong kay Ruben, yun, ginagamot ko rin dati yun. Halos parang masira na rin ulo ko sa palipat-lipat sila ng sapi sa tao. Yung ganun. Mahirap. Na totoo sinasabi nila na binabalkan ka. Binabalkan ako. Ganun. Kaya mahirap ang hindi nga siya manggagamot. So yun, pinakagrabing nangyari sa kanya is yung may nasapian. Ayun, may So, curious na ako, halimbawa, di ba kapag may ginagamot ka, may mga nakikita ka, paano mo nalalaman na, ganito yung nakabali sa'yo? Paano mo nalalaman? May medium akong ginagamit. Tapos minsan, pagka nagdadasal ako, pag hipo kong ganyan, parang ipinakikita sa aking isip. May nakikita ko sa aking isip. Pag ako'y nakapipit, nakikita ko. Tulad ngayon, ginamot ko yung bata. Parang may nakita kong puno nga. Yung gano'n. Yung puno na nakita ko. Kaya, mahirap na masarap ang nakakatulong sa kapwa na panggagamot. Minsan nga, babalkan ka talaga. Hindi ka babalkan. So kung papipiliin ka, gusto mo na bang umayaw talaga dyan or i-continue? Para sa akin, gusto ko talagang ituloy. Kaso lang, gusto ko munang magpahinga. Gusto ko munang palakasin ang aking resistensya, katawan niya. So sa lahat ba ng ginagamot mo, humingi ka ba ng bayad? Hindi ako talaga nahingi ng bayad. Ang hinihingi ko lang talaga ay piso. Sa simula nung ako'y nang gamot nito, napakarami dumagsa. Hindi talaga ako nahingi ng bayad. Nagdadala sila ng pagkain. Minsan sinasabihan ko, wag na kayo magdala. Kayo na may pwede kong gamutin. Kahit walang dala, kaya lang kayo magpapagamot. Gawa ng dala. Yan. Kaya walang kabayad-bayad talaga yung paggagamot sa kanila. So talagang kusang loob na gusto mo lang tumulong? Gusto ko lang talagang tumulong. Yan talagang pinakadabis talagang tayo tumulong sa ating kapwa. So yun guys, hindi naman namin pinipilit yung mga hindi naniniwala. Gusto ko lang talaga ma-interview siya para ma-share niya yung mga experience niya tungkol sa ganito. Dahil hindi nga lahat naniniwala, pero may ilan din naman naniniwala at nakaka-relate sa sinasabi ni Kuya Juanito. So yun guys, may channel si Kuya Juanito, Kapanday TV Official. Ilalagay ko din sa description. So supportahan din natin siya. Madalang na lang siya mag-vlog, pero pwede nyo panoorin yung mga dating vlog niya. Alright? So thank you ulit Kuya Juanito, at mahaba-haba pa sana pero may mga magpapagamot. So ayan, thank you so much Kuya Juanito. Alright, thank you. Bago maputol lahat, ating salamat sa interview mo at salamat sa tulong mo rin sa akin. Dahil sa inyong dalawa, hindi ako mamonetize. Hindi ako makakasahod kundi sa tulong yung dalawa. Sabi mo nga, ginagamit lang tayo ng Panginoon Diyos para makatulong sa iba. At salamat at kay Idol Japper, kay Kapakpak, supportan po natin silang dalawa, si Konse, at shoutout nga pala kay Ma'am Edita. Ma'am Edita, salamat po at magandang gabi po sa inyo. May nabanggit ka kanina na parang nagsusulisit kayo para sa simbahan? Oo. Para sa Biyernes, sa pamisa namin at kami magpapahanda rin, may konting sayawan din. May kinukuha din naman sa tao. So yun guys, baka may gusto mag-donate para sa simbahan nila. Yan, bali ano yung plano na ano yung plano ninyo doon sa gagawin sa simbahan? Sa Biyernes na yun bukas nga kami manghihingi para pambayad sa misa, panggayak sa simbahan, at saka yung panghanda, saka yung babayad doon sa ampli na aming kinukontribusyon bukas. So yan guys, baka may gusto mag-donate para sa kanilang simbahan. Nagsusulisit po si Kuya Juanito, si Kuya Kapanday. Pwede nyo i-message si Consi sa kanyang Facebook account, Consihal Lando, akin is Hazel Joyce Aguila. So yan guys, hanggang dito na lang ang aming vlog. So sana yung iba is may natutunan. So okay. Ayun naman ang goal natin sa bawat interview. So hanggang dito na lang. Thank you Kuya Juanito. Salamat din sa inyong pagpunta. Thank you. Bye-bye guys. Thank you for watching. Alright guys, so ito yung sinasabi ni Kuya Kapanday. Pakita natin yung kanyang mga kamay. Ayan. Tapos yung kanyang mga paa. So, yung iba nga is mga walang
Wala mga daliri. Ayan. Inborn yan, inborn. Inborn. Ayun yung sinasabing kapansanan ni Kuya Juanito. Pero hindi naman hadlang, 'di ba? Ang kanyang kapansanan sa kanyang mga panggagamot at ngayon is ginamit pa siya ni Lord para makapagpagaling ng ibang tao. So, ayan guys, thank you for watching. Thank you po. Salamat po. Hanggang makamay mo eh. Ito kung parang puno. Ba't sinatabayan? Masibok na yung kumain ng dahon. Alam naman niya eh. Ay, hindi ko na alam ni Bok Nito eh. Yung tinastas niya kagapon. Hindi ko na alam ni Bok Nito. Hindi, yun lang naman ang nakauklaw nanay sa may upuan, di ba? Dalawa yun. Isa. Wow, dua. Kaya kay Elisa. Hindi, sabi mo lang, tita, hindi ni sa tabi. Hindi sa tabi yun. Pagpasok, doon na sa tabi. Pagkaupo mo doon sa upuan, sal ko ng upuan. Kaya nga, doon na lang sa ano. Hindi ka diretso doon sa... Pagpasok lang ng gate, tapos... Yung diretso Ang gabi nyo ano? Ay, ang gagawin ka pa sa trabaho. Ay, buti kung hindi ako natuloy sa tanat. Tsaka sana. Galing din kami ngayon nagkano. Nandun na tayo si Tita eh. Nagbablog pa naman. Sita, nagbablog pa ba yun? Oo. Kung maliligo sa umaga. Tapos nagkadahilan pa si Consi para hindi makaligo. Pati ano, hindi Pustahan. Pustahan, magpapahirap din si Kapakpak. Ako naman, ang bandang Guys. patanghali. Mga kakongsi, pustahan, si Kapakpak, magpapahirap din yan. Para hindi makaligo. Oh. Tapos ibubulong niya sa kama nito, sabi mo, isang linggo akong bawal. Tama na. Strategy, nakakuha pa ng strategy si Kapakpak. Siya, tasin na ang damit, hiya ka pa eh. Nabo ko tuloy. Guys, magpapa-interview daw. Mamaya. Hindi mo naniring talong baraso. Papatingin ka ba sa duga? Ha? Hindi pa naman, hindi pa ako nakapagkat ng... Papatingin ka rin. Baka naman sa kagagaya ng bilyasan. Ayan, nasa patay na. Wala, sabi ko naman, ano yun, pinapasabi ko, alam mo na yun. Oo. Oo. sirain niya. Tuloy na ang kamay ng lolo. Naipong malamay. Tuloy na ang kamay ng lolo. Oo. Chon, putol na kamay. Yung ano, pag hanggang tambay hanggang pagdali. Sa baano niyo bukas? Sa kamalan. Yan, pwede kayong malapit-lapit sa kalero lang. Aba, ikaw. Doon, di ba alam ang bahay ni Kaito Lagwardia? Sa kalero, hindi ba alam? Hindi ko alam yung kanina. Di ba may nadadaan sa may papasok na kalsada sa ano, kalito? Saan ba ano? Lamig ka. Sa unahan ng mga Ninong Ide. Sa likod naon. Mga Ninong Ide. Hindi na kalala yun. Hindi. Saan ba tataan? Dito restaurant? Nadadaan pa ba yan? Araw-araw ba kayo? Alam mo ba ang lumihan sa dulo? Ayaw, dito sa Hindi. Oo. Sa unahan pa, sa ano na, bago sumapit daw. Hanggang doon sa may lumiyan ng sasakyan.
Hindi ka pa naman naabot doon sa Lumian. Hindi ba galing kang bayan? May makikita ka may papasok na paganyan. Oo. Kaliwa. Kaliwa. Magaling ka sa bayan sa inyo. Kaliwa. Kaliwa. Ayun, tatapusin lang ang lolo. Uuwi na tayo. Anong oras ba kayo napunta? Maaga pa kami doon. Alas 7. Ano na? Wala akong gagawin bukas na sa bahay. Kahit Sabado at Linggo. Walang pahinga sila. Ako linggo, pahinga. Tay, ako'y napunto ni JM at ni Kapanday. Malalaman mo kung ano po ba ang buhay mag-ano, ano po ba ang buhay magsasaka.